Likas ng gagamba ang babaeng nangganganak ng isang bata. Nagbigay din ito ng kahanga-hangang kapangyarihan sa bata, para mapasuko ang isang karibal na nagtaksil sa kanyang ina. Ang pelikulang ito ay nagbukas kay Constance na isang researcher. Isang araw si Constance at isang lalaking nagngangalang Ezekiel ay nasa ilang na kumukuha mga larawan ng mga sapot ng gagamba para sa layunin ng pagsasaliksik. Sila ay naghahanap ng mga gagamba, ngunit wala silang makitang pinag-uusapan ni Ezekiel tungkol sa mga naninirahan dito na inaakalang nagbibigay sa mga tao ng mga espesyal na kakayahan na pare-pareho. Parusahan ang mga masasamang lalaki. Habang nagsasalita si Constance ay nakaramdam siya ng pananakit sa kanyang tiyan na sa tingin niya ay mula sa kanyang dinadala na sanggol. Ay tumanggi siyang magpahinga, bagaman dahil akala niya malapit na siya sa kanyang hinahanap ay sinabihan siya ni Ezekiel na magpahinga, ngunit sinabi niya walang oras at nagpasalamat sa payong na ibinigay nito sa kanya. Matapos makipag-usap kay Constant, Ezekiel ay bumalik sa kanilang kanlungan upang maghanap ng karagdagang impormasyon. Nang si Constant ay nagpakita na may dalang jar na puno ng maliliit na gagamba, kahit na ayaw ibigay ni Constance kay Ezekiel ang garapon na may ang mga gagamba, ay pinilit niyang kunin. Pagkatapos ay binaril niya si Constance at tumakbo palayo, ngunit sakto namang dumating ang mga naninirahan at tinulungan si Constance. Dinala siya sa kanilang lugar at kinagat siya ng isang maliit na gagamba upang tulungan siyang gumaling. Dito rin siya ipinanganak. Sanggol, isang lalaking nagngangalang Santiago ang nanguna sa tulong para sa Constant sa panganganak. Sinabi niya sa anak ni Constant na magkakaroon siya ng mga problema sa hinaharap. Pagkatapos ng ilang taon, ang anak ni Constant ay nasa hustong gulang na at ang pangalan niya ay Cassandra Webb, na tatawagin nating Madam Webb. Naging Madam Webb isang paramedic at siya nagsimula ang kwento sa isang ambulansya kasama ang kanyang partner at katrabaho na si Ben Parker, na dinadala nila kaagad ang isang babae sa ospital para magamot. Nang makilala ni Madam Webb si Maddie Franklin, biglang sumulpot si Maddie Franklin sa harap ng ambulansya habang nag-skateboard papunta sa paaralan. Ang sinabi ng doktor kay Madam Webb at Ben na ang pasyenteng dinala nila ay magiging maayos. Sa doktor ay ang maliit na batang lalaki na anak ng babaeng kanilang tinulungan. Binigyan niya sila ng isang piraso ng papel bilang regalo bilang pasasalamat sa pagtulong sa kanyang ina. Si Madam Webb ay nagmungkahi na si Ben ay kunin ito, ngunit siya tumanggi. Sa parehong ospital na si Julia Cornwall, ang stepdaughter ng babaeng tinulungan ni na Madam Webb at Ben, ay nandoon din para tingnan ang kanyang ina. Tuwing tanghalian ay iniisip pa ni Madam Webb kung saan dadalhin ang card ng bata dahil hindi sila mahilig mag-usap ni Ben tungkol sa pamilya. Pero sabi ni Ben baka iniisip niya na magpamilya at mag-ampon ng aso. May nakilala din daw siya at sa pananaw ni Madam Webb ay parang seryosong biniro ni Madam Webb na maswerte ang babae at ipinakita ni Ben ang fortune cookie message niya. Alin? Sabi mo may winning personalities si Madam Webb. Umuwi siya, pinainom niya ng gatas ng pusa niya. Bigla niyang naalala na dapat niyang tingnan ang card na binigay sa kanya ng anak. Nilagay niya ito sa cabinet niya na may mga alaala sa pamilya niya. Naisipan din ni Madam Webb na buksan ang isa sa mga journal ng kanyang ina tungkol sa mga gagamba at pagbabasa pa ng alaala ng kanyang ina. Kinabukasan ay tinulungan nila ang isang lalaki na naaksidente sa gilid ng tulay at mahuhulog na ang sasakyan ni Madam Webb at hinayla ito palabas ni Ben, ngunit naipit si Madam Webb sa loob ng sasakyan habang lumusong ito sa tubig. Habang nasa ilalim siya ng tubig, nagising siya na nakakita siya ng mga web at mga bagay na kamukha ng sulat ng makarinig siya ng mga boses at biglang nagising nang iligtas siya at binuhay ni Ben. Habang tinitingnan ni Ben ang mga palatandaan ni Madam Webb na mayroon siyang alaala at nakita niya kung ano ang sasabihin niya, na nataranta rin sila. Sabi ni Madam Webb na ayos lang siya at gusto na lang umuwi. Sa kabilang banda, pumunta si Ezekiel sa isang malaking palasyo na may mga orkestra na tumutugtog at binigyan ang isang babae ng magazine. Pagkatapos ay dinala siya sa isang private room kung saan sila nagkabit. Maya-maya ay may panaginip kung saan may lumitaw na tatlong babaeng may mukha na parang gagamba at sinipa siya ng isa sa bintana na ikinamatay niya. Napaupo siya sa gulat at tinanong siya ng babaeng katabi niya kung binabangungot siya. Sinabi ni Ezekiel na nakikita niya ang pangitaing ito
Sa lahat ng oras ay sinabi niya rin na matagal na siyang hinahanap ng National Agency of Security. Hindi alam ng babaeng naghahanap sa kanya na isa si Ezekiel sa hinahanap nila ay sinubukan siyang arestuhin ng babae pero pinigilan niya itong bumunot ng baril na nakuhanan ng impormasyon. Pinatay niya ito at saka kinuha ang ID niya. Bukod dito pumunta si Madam Web sa gender reveal ng hipag ni Ben na tila si Mary sa labas ay nakipagkwentuhan siya sandali kay Ben at sa kaibigan nito bago pumasok sa loob para salubungin si Mary. Umupo sila ng iba. Babae at sinubukang hulaan ang pangalan ng baby ni Mary nang biglang nangyari ulit ang parehong bagay na ikinagulat ni Madam Web nang tanungin siya ni Mary na hulaan muli ang pangalan ng sanggol ay nagbulalas siya na nagawa na nila ito na ikinalito ng lahat ng tawagan ni Ben si Madam Web sasabihin sa kanya na may sunog. Sinabi sa kanya ni Madam Web na nagkakaroon siya ng deja vu Ben at pumunta si Madam Web sa fire scene para tumulong at biglang nakita ni Madam Web kung ano ang mangyayari doon kasama na ang mangyayari sa kanyang kasamang lalaki. Sinabi niya sa kanyang kasama ang kanyang nakita at nag-alok na pumalit sa pagmamaneho. Ngunit tumanggi siya at huli na ang lahat dahil nabangga ang sasakyan ng kanyang kasama dahil nakita niya ang pangitain. Bukod sa kausap ni Ezekiel ang kanyang katulong na si Amaria tungkol sa paghahanap sa mga babaeng papatayin sana sa kanya ay ipinakita sa kanya ni Amaria ang mga larawan na maaaring tumugmasa. Ang pangitain ni Ezekiel ay sinabi ni Ezekiel na ang mga babae ay mga teenager pa ngayon ngunit sa hinaharap sila ay magiging matanda na. Sinabi niya kay Amaria na hanap ang partikular na babae at ipinangako sa kanya na siya ay gagantimpalaan para sa kanyang mga pagsisikap din. Madam Web ay nagpasuri sa kanyang mga mata at ang mga resulta ay normal. She asked the doctor about the visions she has having and the doctor said that trauma could be the cause. Madam Web ay hindi naniniwala dito dahil nakita niya ang kanyang kaibigan na namatay. Ipinakita ng doktor kay Madam Web na lahat ng resulta ng kanyang test ay normal at nagmungkahi na dapat siyang magpahinga at manood ng mga pelikula. Kasunod ng payo ng kanyang doktor, si Madam Web ay nanood ng mga pelikula ngunit si Ben ay madalas pa rin siyang sinusuri at tila nag-aalala nang hindi sumagot si Madam Web ay bumangon siya upang mag-init ng pagkain nang may itinapon sa labas nang buksan niya ang pinto. Wala na ito na pagtanto niyang muli niyang nakikita ang mga mangyayari sa hinaharap subalit nakita ng subordinate ni Ezekiel na si Amaria si Madam Web at Julia na naglalakad na mag-isa at kinausap si Ezekiel tungkol dito kasabay ng pagsakay ni Madam Web sa isang tren. And so na Ezekiel will search for them again, this time to hurt Anna, Julia and even Maddie who was on the same train. Things started slowly with Anna gets first then Julia and finally Maddie. Concerned Madam Web did something telling people that she could see that staying sa tren ay maglalagay sa kanila sa panganib. Tumakas sila nang siya ay nagpahayag ng isang emerhensya at nagbanta na sasaktan sila kasama si Ezekiel. Habang sila ay bumaba ng tren ay dumating si Ezekiel at upang hanapin sila nagalit si Natty kay Madam Web sa hindi pagbibigay sa kanya ng skateboard ngunit sinabi niya lahat ng tatakbo ay nakita ni Madam Web si Ezekiel sa loob ng tren at sinabihan silang tumakbo ngunit nakita niya ang mga pulis sa direksyon na dapat nilang takbuhan si Julia. Pagkatapos ay sumigaw na sinusubukang agawin sila ni Madam Web at itinuro ni Madam Web ang kisame kung saan gumagapang si Ezekiel. Sila at sinabi sa kanila na plano ni Ezekiel na patayin sila nung namatay ang ilaw ng tren. Naisipan ni Madam Web na bumaba na nakita niya si Ezekiel sa taas ng tren na mukhang maitim na Spider-Man. Tumakbo sila palabas pero nahuli si Madam Web nang biglang hinailan ni Ezekiel. They making a scene. Pinaputukan ng mga pulis si Ezekiel pero hindi siya nataman at itinapon niya ang mga ito nang sumakay si Madam Web at ang iba pa sa sasakyan niya. Nagulat sila at nag-uusap tungkol sa nangyari. Nagpakilala si Madam Web at tinanong ang kanilang mga pangalan. Nagpasalamat si Julia Madam Web for saving them. Also natuwa si Madam Web na marinig sa radyo na may hinahanap na nagdudulot ng gulo sa Grand Central Terminal subalit ito pala ay pinag-uusapan nila bilang hinihinalang kidnapper ng 3 kabataan na napagtanto nila.
na sila lang ang nakakita kay Ezekiel na umaakyat sa kisame at hinahabol sila Julia na akala ng lahat si Madam Web ang kidnapper dahil nai-report na niya ito sa pulis. Ipinaliwanag ni Madam Web na hindi ito kidnapping at gumawa ng plano sa kabilang banda ay patuloy silang hinahanap ni Ezekiel at tinawag ang isang Maria. Habang sila ay natagpuan, nagtaka siya kung paano nalaman ng apat na darating siya. Sinabi niya kay Amaria na bugbugin ang mga pulis sa apat na tao na kanilang itinatago sa kagubatan. Sinabi ni Madam Web na hindi pa niya nakita ang lalaking humahabol sa kanila kanina. Tinanong siya ni Maddie kung paano niya nalaman at napagtanto ni Julia na si Madam Web ang paramedic na nagligtas sa kanya at alam din ng kanyang stepmother na si Anna na nakatira sa building nila kung sino si Cassie. Nataranta silang napatingin kay Maddie at ipinaliwanag ni Madam Web na na-turn off si Maddie sa kanya. Isiniwalat ni Madam Web na makikita niya ang kinabukasan ng tanungin ni Julia ang kanyang tunay na pagkatao. Natawa si Maddie at may binato kay Madam Web para ipakita sa kanya na mali siya dahil hindi akalain ni Madam Web na may ibubuga si Maddie sa kanya. Iminungkahi ni Julia na bigyan si Madam Web ng isang pagkakataon at sinabi ni Madam Web na hindi niya mababago ang mangyayari ngunit sigurado siyang nailigtas niya ang kanilang buhay. Tinanong ni Julia si Madam Web kung paano gumagana ang kanyang kakayahan at sinabi ni Madam Web na hindi niya ito makontrol. Tinanong ni Maddie si Madam Web kung alam niya kung ano ang mangyayari kahit na ayaw nilang. Sinabi ni Madam Web sa kanila na babalik siya sa loob ng 3 oras at hindi gagawa ng kalokohan. Pag-uwi ni Madam Web ay tinanggal niya ang kanyang plaka at binasa muli ang journal ng kanyang ina tungkol sa mga Aranas na naisip niya. Maaaring ito ay tungkol sa lalaking pinangalanang nakilala kaya sinubukan niyang dumaikit sa dingding tulad ng lalaki ngunit hindi ito umubra. Habang binabasa niya nalaman niyang nakikita ng mga Arana ang hinaharap tulad niya sa kagubatan pa rin. Iminungkahi ni Maddie na kumuha ng pagkain ngunit sinabi ni Julia dapat manatili sila dahil sinabihan sila ni Madam Web kay Anna wala daw silang pera, pero sabi ni Maddie nagalit si Anna at sinabing dahil lang sa may pera si Maddie ay hindi ibig sabihin na kaya niyang gawin lahat ng gusto niya. Tinanong siya ni Julia kay Maddie pamilya at sinabi niyang tumira sila sa maids nang sa wakas pumayag si MD na pumunta sa pinakamalapit na restaurant. Nakita ni MD si Julia na nakangiti sa ilang mga lalaki sa likod nila. Sa kabilang banda ay umalis kaagad si Ezekiel matapos matawagan at nang dumating si Madam Web para hanapin ang tatlo ay wala sila. Sa halip ay naabutan niya silang sumasayaw sa isang table kasama ang mga lalaki ay sinubukan niyang pigilan ang mga ito ngunit paglabas nila ay hinawakan ni Ezekiel si Julia at sinaktan si Ezekiel saka sinaksak si Madam Web ngunit hindi na siya pumasok sa restaurant dahil alam niyang may mangyayaring masama kaya sumakay siya sa kanyang sasakyan na si Julia Maddie. At nagpatuloy si Anna sa pagsasayaw. Sa mesa ay saktong dumating si Madam Web sa dead at pinaharurot ang kanyang sasakyan sa restaurant na iniligtas ang tatlo. Bago sila makasakay sa sasakyan ay hinawakan ni Ezekiel ang binti ni Cassie ngunit sa galit nito ay pinalayas niya ito at pinalayas ang tatlo ay natahimik sa gulat nang humingi ng tawad si Julia. Si Ezekiel naman ay hinahanap pa rin sila at kausap si Amaria. Sinabi ni Amaria kay Ezekiel na si Madam Web ang may apelyido na Web na nakilala niyang huli silang hinabol ni Ezekiel ng restaurant kaya pinili ni Madam Web na bumalik doon. Nabigla siya nang nakita niya ang parehong mga bagay na nangyari muli at narinig habang nakikipag-usap si Ezekiel sa kanyang hinaharap na sarili. Sinabi niya sa kanila na ang tatlong babaeng ito ay papatayin siya at kukunin ang kanyang kapangyarihan sa hinaharap ay pinilit niya itong sabihin sa lahat kung nasaan sila. Madam Web nagising at napagtanto panaginip lang lahat ng iyon ay mabilis niyang ginaisang ang tatlo pang babae. Sinabi niya sa kanila na ang mga kamay ng lalaki ay puno ng mga lason na sumasakit sa kanya lalo itong nakakasama sa katawan. Nang makausap ito may nagtanong kay Madam Web kung ano ang mangyayari at sabi niya titigil na ang puso niya. Pagkatapos noon ay tinuruan niya sila kung paano magkapor. Sinabi ni Maddie
kay Madam Web na sa tingin niya ay isa siyang magaling na guro na hindi pa niya nasabi bago niya ipinakita ang larawan ng kanyang ina at si Ezekiel ang lalaking sumunod sa kanila. Tinanong ni Ana si Madam Web kung kilala ng nanay niya si Ezekiel at sinabi niya na baka naisip ni Maddie na baka lahat ng ito ay dahil kay Madam Web, ngunit sinabi sa kanya ni Madam Web na ang tanging alam niya tungkol sa kanyang ina ay mahilig siyang mag-aral ng mga gagamba na nakasulat sa kanyang notebook na Madam Web. Umalis kasi siya. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyayari nang makarating si Ben doon ay kinausap niya ito, ngunit nang tinanong niya kung ano ang nangyayari ay umalis na lang si Madam Web at sinabing babalik siya. Nakarating sa kagubatan kung saan ang kanyang ina ay naghahanap ng mga gagamba. Biglang sumulpot si Santiago sa kanyang likuran. Si Madam Web ay interesado sa sinabi ni Santiago tungkol sa pagbabalik. Safe ang sinabi niya. Ang kaibigan ni Constant na si Ezekiel ay nagsinungaling sa kanya dahil siya ay makasarili na humantong sa pagnanakaw ng mga gagamba sa sumpa ni Ezekiel. Dinala niya si Madam Web sa lugar kung saan namatay ang kanyang ina at ang lugar kung saan siya ipinanganak ay tinanong ni Madam Web ang kanyang ina kung bakit niya inilalagay ang kanyang sariling anak. Nanganganib ang buhay na makarating doon. Sinabi ni Santiago na natakot ang kanyang ina sa kinabukasan ni Madam Web at hindi nawala ang banta ng ipanganak si Madam Web. Saka sinabi ni Santiago kung paano nagsinungaling ang kanyang ina sa pamamagitan ng pagtulak sa tubig palabas ng nakita ni Azul na Madam Web ang mga nakaraang buhay ng kanyang ina sa ilalim ng tubig kasama na ang mga genetic na kondisyon na dapat sana ay ang paghahanap ng kanyang ina ng mga gagamba para gumaling sa kanya at ang huling yakap na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang ina ay napagtanto ni Ma'am Web na hindi niya naiintindihan kung gaano siya inaalagaan ng kanyang ina. And Santiago told her that we have to make adjustments for the people we love. Sometimes Madam Web was curious about how she could connect with her mother. Sinabi sa kanya ni Santiago na si Madam Web na mismo ang gumawa ng link na binibigyang diin na kailangan niyang matuto pa tungkol sa kanyang sarili at ang kanyang nakaraan ay bahagi ng dahilan kung bakit siya naroroon. Sinabi ni Madam Web na kailangan niyang pigilan si Ezekiel sa pagpatay sa 3 babae at sinabi sa kanya ni Santiago na kapag natutunan niya ang kanyang kapangyarihan ay maaari siyang mapunta sa higit sa isang lugar ng sabay-sabay. And be the only one who can change the future. Sabi din niya na malaki ang kapangyarihan ni Madam Web dahil sa pananagutan niya ay masama pa rin ang loob ni Ezekiel dahil hindi niya mahanap ang mga babae at patuloy na pinipressure si Maria sa hindi niya kaya. Para gawin ito ay sinabi niya kay Maria na ang mga babae ay papatayin siya at maaari rin niyang patayin siya. Pagkatapos Julia, Ana at Maddie ay nanonood ng isang pelikula na magkasama at nagbibiro tungkol sa isa't isa. Nang pumasok si Mary at mukhang nangganganak sila ay mabilis na pumunta sa ospital kung saan si Maria ay mabilis na natagpuan sa kanila at sinabi kay Ezekiel kung ano ang nangyari. Mabilis siyang umalis para kausapin sila nang makauwi na si Madam Web. Tumingin siya sa bintana at nakita niyang wala sila roon. Siya ay may isang pangitain mula sa hinaharap ng labanan na malapit nang mangyari kung saan mabilis na sasalakayin ni Ezekiel si Julia. Inasikaso ni Madam Web ang ambulansya na nakita niya nang papalapit na si Ezekiel sa likuran ng 3 babae at ng kanilang mga kaibigan. Nang makita ni Ezekiel ang mga babae na pumasok si Madam Web at bumagsak ang ambulansya na pinaandar ang bambang dala ni Ezekiel at sinabi ni Madam Web kay Ben na kunin si Mary. Pumunta kaagad sa pinakamalapit na ospital at siya at ang 3 pang babae ay mabilis na umalis sa eksena. Sinabihan si Ana ni Madam Web na gumamit ng automated external defibrillator at itutok ito sa ulo ni Ezekiel sa upuan ng ambulansya para mabigla siya. Gumana ang plano dahil hinawakan ni Ezekiel. Bubong at nagulat na naging dahilan para hindi masaktan ang lahat habang nasa daan ang ambulansya. Nasiraan ito. Alam na agad ni Madam Web ang mangyayari. Mabilis siyang nakaisip ng planong tumakas kaagad nang nangako si Madam Web na poprotektahan si Lano.
Kahit na ano habang hinihintay nilang dumating si Ezekiel ay nagpaputok sila sa buong lugar nang maabyutan sila ni Ezekiel at sinubukang habulin sila nakaharang si Flames sa paraan ng pagtakbo nila ng mabilis patungo sa paparating na helicopter ngunit pagkaalis nito Madam Web nakita kung ano ang mangyayari sa maikling labanan bago bumaba ang eroplano ay kinausap niya si Ezekiel na alala ni Adam Web ang sinabi ni Santiago tungkol sa pagkontrol sa kanyang kapangyarihan na hahayaan siyang mapunta sa higit sa isang lugar ng sabay-sabay at gagawing siya lamang ang makakapagpabago sa hinaharap kahit na sinaktan siya ni Ezekiel sa loob-loob niya ay nagawa niya ito at pinigilan sina Maddie, Anna at Juliana. Mahulog ay patuloy niyang pinagmamasdan ang nangyayari sinusundan ni Ezekiel si Madam Web habang umaakyat siya ng oras upang pumirma pagkatapos makarating sa tuktok na patay si Ezekiel nang mahuli siya sa ilalim ng nahulog na metal. Nung nahulog si Madam Web sa tubig may fireworks na pumutok at sumakit agad yung mata niya then we see AS next to her Julia save her and with the help of CPR nabuhayan nila siya sabay nanganak si Mary at sinabi ni Madam Web na nasa ospital kay Julia na nasa kanya ang lahat ng kailangan niya sa kanyang tirahan nagdala si Julie ng pagkain at mga text mula kay Madam Web tinanong ni Anna si Madam Web kung makikita niya sila sa hinaharap at sinabi ni Madam Web na bumuti ang kanyang paningin Madam Web sabi oo na akala niya si Maddie. Ipinakita bilang isang taong hindi sumusuko kay Anna bilang isang taong naninindigan para sa kanyang pinaniniwalaan at si Julia ay isang taong mas malakas kaysa kay Madam Web kahit na hindi alam ni na Maddie at Madam Web kung ano ang mangyayari sa hinaharap ay naiintindihan pa rin nila ang kanyang sinabi na kung saan nagpapakita kung gaano kahalaga ang mga insight ni Madam Web sa pagtatapos ng pelikula. Maraming salamat po sa panunood.